Kumusta po lahat ng subscriber ng Malikmata? Isang mapagpalang araw po sa inyo, lalo na sa iyo, Sir Van. Ang kwento na ibabahagi ko ay tungkol sa kakaibang mga pinsan at kamag-anakan namin na nanggaling pa sa malayong lugar. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Rico. Lumaki ako sa piling ng lola at lolo. Pero yung bahay ng magulang ko, malapit lang sa bahay nila lola. Wala namang kaso sa magulang ko kung doon ako tumira kila lola. Mas okay na rin daw yon para may kasama yung dalawang matanda. Sa totoo lang, hindi ko pa kilala o nakikita sa personal ang iba pa naming kamag-anak. Tanging sabi lang ni lola, may mga pinsan pa akong nasa malalayo nakatira. Noong panahon kasi na magkaroon ng okasyon sa ibang lugar, hindi kami nakasama. Pagkakataon ko na sana yon para makilala mga pinsan ko at kamag-anak. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ni lolo at lola. Ang sabi nila maglinis-linis daw ako ng bakuran at ng bahay. Pumasok sa isip ko ang pagtataka, kaya nagtanong ako sa kanila kung bakit. Tumawa muna nun si lolo at sinabi na paparating daw sa bahay ang mga kamag-anak niya at magkakaroon ng okasyon na reunion sa bahay na yon. Yun daw kasi ang pangalawang pagkakataon na magkaroon ng okasyon ng buong pamilya. Excited ako nun masyado, kaya araw-araw akong naglilinis ng bakuran. Sila papa at ang iba kong tiyuhin gumagawa ng bahay-bahay na malalaki sa gitna ng malaking espasyo sa may harapan ng bahay. Ang sabi din ni lola, parating na raw ang mga kamag-anak namin. Akala ko nga nun makakasundo ko sila. Pero mali ako. Dahil yung ibang mga pinsan ko, parang ayaw makihalubilo sa amin. Pansin ko kasi na parati silang nasa isang tabi. Kaya naman nakihalubilo na lang din ako sa mga pinsan ko mga close ko. Habang nasa tabi kami noon, pinag-uusapan namin yung mga kamag-anak namin na galing ibang lugar. Pansin ko yung kakaiba nilang tingin at kilos. Lalo na yung mga balat nilang mapuputla at ang mga mata nilang malalim kung makatingin. Nung malapit na kaming magsalo-salo para sa hapunan, tinawag kami ni lola. Nakakapagtaka dahil dinala niya kami sa isang kwarto. Ang sabi niya sa amin, wag daw kaming makipagsalo o di kaya wag namin gamitin yung mga ginamit ng kamag-anak ni lolo. Nagtanong ako noon kung bakit. Sagot lang ni lola, mas ligtas daw ang walang alam, kaya sumunod na lang kami. Pagkatapos bumaba na kami at pumuesto sa kabilang side ni lolo. Nauna na kaming kumuha ng mga pagkain. Sa harapan naman namin ay ang kamag-anak ni lolo na galing pang ibang lugar. Habang nakikipag-usap si lolo sa pinsan niyang matanda na rin, napansin ko yung 3 binata at 2 babae na hindi kumakain. Nakita ko rin na inamoy pa nila yung pagkain na nasa harapan nila. Napatingin ako nun kay Lola, Sir Van, na nakatingin din pala sa mga pinsan kong yon. Sabay sulyap sa akin at nilakihan ako ng mata. Kaya kumain na lang ako ng tahimik. Pero hindi naalis sa isip ko ang mga napansin ng gabing yon. Natapos at nailigpit na lahat ng pagkain sa mesa nang hindi talaga kumain yung 5 kong pinsan. Maaga rin akong pinatulog ni Lola sa kwarto nila ni Lolo. Pero dun lang ako pumuesto sa may lapag. Ilang saglit pa pumasok na rin si Lola sa loob. Si Lolo naman nagpaiwan sa may labas kasama ng iba niyang kamag-anak. Habang minamasahe ko ang paa ni Lola, naglakas loob akong tanungin siya, Sir Van. Lola, bakit ganun sila? Tanong ko. Bigla akong natahimik nung sumenya si Lola na wag maingay. Sagot lang niya sa akin, wag daw pansinin ang mga nakikita.
Baka raw ganun talaga ang mga nakasanayan ng pinsan ko sa lugar ng mga ito. Pero hindi ako kumbinsido sa sagot ni Lola. Parang may itinatago siya sa akin, Sir Van. Kaya naman nung mga bandang 12 a.m., tulog na ang lahat ng naroon sa bahay. Sobrang tahimik na ng bahay hanggang sa may narinig akong kaluskos sa kabilang kwarto. Isinawalang bahala ako na lang yon at pumikit ulit. Kaya lang ginising ako ng mga mahihinang ungol. Ungol na parang nagtitiis sa sakit. Hindi ko na matiis, kaya dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang pinto ng maliit. Sumilip ako doon mula sa kwarto nila Lola. Makikita na agad ang kusina. May ilaw din ang oras na yon sa kusina. Nakita kong naroon ang 5 kong pinsan. Parang meron silang hinahanap na hindi nila makita. Nung makita kong may lumingon sa akin, agad kong sinara ang pinto at bumalik sa higaan. Nung mga oras na yon, doon na ako nahiwagaan sa mga kamag-anak ni Lolo. Bakit gising sila ng ganong oras at ano ang hinahanap nila sa kusina? Sumunod na araw, isa din sa mga napansin ko, yung ayaw nila sa amoy ng bawang. Naisip ko noon parang hindi talaga sila normal na tao sa mga kinikilos nila. Kahit anong gawin kong paglapit sa kanila, pansin ko ang mabilis nilang pag-iwas. Hindi rin sila nakikipag-eye to eye sa amin. Yun bang nakayuko lang sila palagi na parang tinatago ang itsura. Kaya naman nung magkatsyempo ako, si Lolo na ang tinanong ko tungkol sa mga kamag-anak niya. Gaya ng kay Lola, umiwas din si Lolo sa tanong ko kung anong klaseng mga tao ang kamag-anak niya. Sabi niya lang sa akin noon, isawalang bahala ako na lang yung mga kutob ko. Sumapit ang gabi. Natatandaan kong pinatay nila Lolo ang isang baboy para sa reunion kinaumagahan. Yung 5 kong pinsan, nakita akong masyado ang tingin nila sa tumutulong dugo mula sa leeg ng baboy. Nakita akong pagtatakam sa mga mata nila at ang paglunok nila ng laway na parang uhaw na uhaw. Kinilabutan ako nung makita ng mga mata ko ang ginawa ng isa kong pinsan, Sir Van. Nung wala kasing nakabantay sa patay na baboy, dahan-dahan naglakad ang pinsan ko palapit sa may karne. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Bigla kasing sinawsaw ng isa kong pinsan ang daliri niya sa may dugo ng baboy. Sabay subo ng daliri na may dugo sa bunganga. Akala niya siguro walang nakakita sa ginawa niya. Hindi na rin ako mapakali ng mga oras na yon. Naramdaman kong medyo natataranta na ang mga kilos ko ng gabing yon. Habang nai-imagine yung ginawa ng pinsan ko, bumabaliktad ang sikmura ko. Hindi na ako nakapagpigil pa at kumaripas ng takbo sa kusina sabay suka. Sir Van, sumunod din pala si Lola sa akin at tinanong kung bakit ako sumusuka. Halos mangyak-ngyak akong nagsumbong kay Lola tungkol sa nakita ko. Tapos wala man lang naging reaksyon si Lola nung marinig niyang sinabi ko. Doon ko na nalaman mula kay Lola yung tungkol sa mga kamag-anak ni Lolo. Kwento niya mahirap daw paniwalaan na may lahing aswang ang mga yon. Pero hindi naman daw nananakit ang mga pinsan ko at kamag-anak ni Lolo. Kumbaga, aswang sila pero hindi kumakain ng tao. Sabi pa ni Lola, wag na lang daw akong maingay at kalimutan ang nakita. Saka hirap din daw ang mga pinsan kong yun na makibagay sa amin dahil nga sa katauhan nila. Kaya raw kusa na lang nilalayo ang sarili sa ibang tao at sa pamilya. Kahit alam ko na ang dahilan ng mga pinsan ko, hindi pa rin ako napanatag na mababait sila. Nung gabi din yun, Sir Van, napansin ko ulit na hindi kumain yung 5 ng handa. Nag-ihaw lang sila ng laman ng karne, pero half cook lang yon. Kitang-kita ko talaga bawat kagat nila sa karne. May konting dugo na lumalabas. Kinilabutan ako nung marinig ang lutong ng karne sa loob ng bunganga nila. Tapos parang sarap na sarap sila habang tahimik na kumakain. Isa pa sa mga napansin ko,
Parang lahat ng naroon sa reunion, ako lang ang walang alam tungkol sa pinsan at kamag-anak ni Lolo. Sa madaling sabi, alam na nilang lahat na aswang ang mga kamag-anak ni Lolo noon pa. Kaya parang baliwala na lang sa kanila ang kakaibang mga kilos nito. 12:00 ng madaling araw. Nagising ako dahil sa lagabog na narinig sa labas. Pagdating ko sa may sala, mahimbing na natutulog ang ibang nakahiga sa lapag. Pero hindi ko nakita ang 5 kong pinsan sa loob ng bahay. Pumasok ako sa kusina, Sir Van. Wala rin sila doon. Hanggang sa nakarinig ako ng ingay sa itaas ng bubong. Yun bang parang naglalakad? Pabalik na sana ako sa kwarto nang may mapansin akong anino na dumaan sa labas. Dahil gawa sa kawayan lang ang dingding ng bahay at may maliliit na siwang, kaya nakita ko ang anino. At maliwanag pa sa labas gawa ng kabilugan ng buwan. Sumilip ako sa dingding at nagsitayuan ang mga balahibo ko nung makitang naroon ang 5 kong pinsan sa labas. Yung isang babae na medyo bata sa akin ng ilang buwan, nakita ko ang dila niyang mahaba. Yung isa naman naglalaway na parang aso. At ang hindi ko makakalimutan na karanasan ay ang makitang pula ang mga mata nila. Tapos yung 3 lalaki na pinsan ko, nakahubad ng pang-itaas na damit habang may pinapahid na kung ano sa katawan nila. Nakita ko rin na may mga ugat na naglalabasan sa katawan nila habang sinasabayan ng mahinang ungol. Dahil nga may lahi silang aswang, naisip ko na baka magpapalit na sila ng anyo. Natatakot na ako nun para sa kaligtasan namin, Sir Van. Dahil hindi ko alam kung matino pa ba ang isip ng mga pinsan ko kapag nasa katauhan sila ng aswang. Kaya naman kinabukasan tinanong ko si Lolo kung kailan naalis sa bahay ang mga kamag-anak niya. Ang sabi niya, tatagal pa raw ang mga ito ng isang gabi doon. At ang pinaka hindi ko makakalimutan sa karanasan ko, Sir Van, ay yung ginabi ako ng uwi. Maniwala man kayo sa hindi, hinabol ako ng isang nilalang na nakatuwad kong tumakbo. Yun bang nauna ang mga paa kaysa sa ulo? Kitang-kita ko rin kung paano ito umakyat ng puno habang humahalakak na humahabol sa akin. Nung makaalis ang mga kamag-anak ni Lolo, saka ko lang sinabi sa kanya ang nangyari. Sabi niya, baka daw isa sa mga pinsan ko ang may gawa nun at gusto lang akong takutin. Pero para sa akin, iba ang dating nun. Nalaman ko rin mula kay Lolo na balintutuwad na aswang ang tawag sa nakita ko. Simula noon hanggang ngayon, maraming taon ang lumipas. Hindi ko na ulit nakita pa ang mga pinsan ko at ang kamag-anak ni Lolo. Hello po, Sir Van. Isang magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Leona. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan nung fiesta sa barangay namin. Ang tawag sa amin nun ay Kalag-Kalag Festival. Tapos kapag araw ng kapistahan, yung bawat member ng purok may kanya-kanyang inihahandang costume at sayaw. Isa ako sa mga kasama sa magsasayaw para sa Kalag-Kalag. Bata pa lang ako noon nang maging member na ako ng purok para sa sayaw. At hanggang sa lumaki ako, palagi nila akong sinasali. Dahil sa totoo lang, palaging first ang aming purok. Dahil na rin siguro na magaling ako magturo ng sayaw. Saktong buwan din ng Kalag-Kalag ang fiesta sa barangay namin. Kaya naman maraming mga ganap na nakakatakot tuwing gabi. At ang pinaka nakakatakot puntahan ay yung isang bahay na tinatawag nilang haunted house. Sobrang creepy ng haunted na yon, kahit nasa labas ka lang. Idagdag pa ang sementeryo sa likuran nito na mas lalong nakakatakot. Nakakapanindig balahibo kapag nasa loob ka na ng haunted house. Natatandaan ko yung mga araw na ako mismo ang pumupunta sa mga kasamahan ko tuwing 7:00 ng gabi para mag-practice ng sayaw. Tapos uuwi ako mga 8:00 ng gabi. Minsan hindi ko maiwasan ang matakot maglakad mag-isa pa uwi. Dahil sa unang kanto, may daan yun paliko kung saan madadaanan ng sementeryo. Yun din kasi ang daan papunta sa looban.
Dahil lahat ng kasama ko sa sayaw doon nakatira. Ako lang talaga yung naiba sa kanila. So ayun na nga. Matapos namin mag-practice, nagpaalam na ako na uuwi na. Tinakot pa nila ako na baka raw may makita akong patay na bumangon. Tumawa lang ako noon at hindi sineryoso ang pananakot nila. Nung una naging maayos pa ang pakiramdam ko dahil wala pa ako banda sa may sementeryo. Pero nung kalaunan tanaw ko na yung bakod na bakal, tanda yun na malapit na ang sementeryo. Bawat hakbang kinakabahan ako, Sir Van. Dahil wala na akong makitang mga nakatambay sa unahan. Tapos idagdag pa ang sobrang tahimik na paligid. Habang naglalakad ako noon, ang lakas ng pakiramdam ko na merong nakatingin sa akin. Nung hindi ko na kinaya ang takot at kaba, kumaripas na ako ng takbo. Pero bago yun, napalingon ako sa may sementeryo. Hindi ko alam kung ano ba ang nakita ko. Basta may nakita akong tao na nakaupo sa ibabaw ng puntod. Hindi ko rin masabi kung kaninong puntod yung inuupuan ng tao. Dikit-dikit na rin kasi ang libingan doon. Kaya kapag nasa malayo ka, mahirap tukuyin kung sino ang mga nakalibing sa puntod. Habol-habol ko ang hininga ng makauwi sa bahay. Ikinuwento ko rin sa magulang ko ang nakita. Pero ang sabi lang nila, baka raw nananakot lang dahil malapit na ang kalag-kalag. Naniwala ako sa sinabi nila at isiniwalang bahala ako yung nakita. Nung sumunod na araw, fiesta na at pagsapit ng gabi, kalag-kalag dance na. Habang kami na yung sumasayaw, meron akong napansin sa mga nanonood. May ilang nando na halos nakasuot ng bestidang puti. Tapos pakiramdam ko nun parang may mali sa kanila. Hindi rin maalis ang tingin ko sa mga taong yun. Nung matapos kami, agad kong sinabi sa mga kasamahan ko yung nakita at itinuro sa kanila. Pero ayon sa kanila, wala naman daw silang nakikitang nakaputi. Sumunod na gabi, naisipan namin ng pinsan kong si Mel pumunta sa may haunted house. 10 piso lang naman ang entrance, pero sulit ang experience sa loob. Nasa bukana pa lang kami ng pinto nang maramdaman kong nagsitayuan ang mga balahibo ko. Konti pa lang ang mga naroon para pumasok sa haunted house. Sa hulihan kami pumuesto ni Mel para naman hindi kami gaanong matakot. Nagulat pa kami nung biglang namatay ang ilaw at napalitan ng kulay pula ang paligid. Nagumpisa nang humakbang ang mga kasama namin sa unahan. Hanggang sa isang manikin nang bigla na lang lumabas sa ilalim ng lapag. Kaya naman todo hiyawan ang mga kasama namin. Kami naman ni Mel hindi gaanong nakaramdam ng takot dahil nasa hulihan kami. At hindi nakikita ang mukha ng mga manikin na iba-iba ang itsura na parang minasakir. Pagdating namin sa gitna, patay sindi ang ilaw. Ilang saglit pa nun pare-pareho namin nakita ang isang figura ng tao na may hawak na palakol sa unahan. At ang paglapit nito ng dahan-dahan, kanya-kanya kaming takbuhan sa bawat pintong naroon. Agad kong hinawakan ang kamay ni Mel at saka tinakbo ang isang pinto. May mahinang ilaw sa loob, sapat lang para makita ang paligid. Sumiksik ako sa isang sulok hanggang sa napansin kong wala si Mel sa tabi ko. Nagtaka ako dahil may kamay akong hinawakan bago pumasok sa loob na yon. Pero isinawalang bahala ko na lang yon. At nagtago ng mabuti para hindi makita ng lalaki. Once kasi na makita ka, lalabas ka na sa haunted house. Ang huling lalabas sa haunted house ay ang makakakuha ng premyo. Ilang saglit pa noon lumabas na ako at nagpatuloy sa paglakad. Pagdating ko sa unahan, nagulat ako at napasigaw nang may humawak sa balikat ko. Pagtingin ko, isang manikin lang pala na buwag-hagang buhok. Nakarinig ako ng yabag, kaya naman agad akong nagtago sa likod ng mga manikin na nasa pader. Nakita ako ang pagdaan ng lalaki. Lalabas na sana ako nang may biglang dumaan na isang white lady. Lumabas na ako noon at may nakitang 2 pinto. Agad kong binuksan ang isa. Napasigaw ako sa gulat nang biglang may nahulog sa pinto
isang nakabiting manikin. Mas lalo akong natakot nang marinig ang sound effect. Pagkatapos noon, nakita akong dahan-dahan na bumukas ang isang pinto. May naririnig akong iyak sa loob. Akala ko nga si Mel, kaya pumasok ako. Medyo madilim ang nasa loob, kaya naman nagsalita ako. "Sinong nandyan?" Tanong ko sa mahinang boses, pero walang sumagot. Akmang lalabas na ako nang marinig ang boses ng pinsan ko, Sir Van. Naramdaman ko na lang may humawak sa kamay ko. Pero nakakapagtaka dahil sobrang lamig ng kamay ni Mel. Pero naisip ko rin na baka dala lang yun ng takot, kaya malamig ang kamay ng pinsan ko. Nung makarinig ako ng tunog, tumayo ako. Tanda kasi yun na tapos na ang oras at may nanalo na. "Tara na, lumabas na tayo, Mel," sabi ko. Sabay diretso lang ang lakad. Nung malapit na ako sa may pinto, kung saan ang exit, lumingon ako kay Mel. Pero wala siya sa likuran ko. Samantalang nakasunod lang siya sa akin. Pagbukas ng pinto, gulat na gulat ako sa nakita, Sir Van. Dahil nasa labas na ang pinsan kong si Mel. Kahit ako ang nanalo, hindi ako nakaramdam ng saya. Dahil iniisip ko ng mga oras na yon kung sino ang nakasama ko sa kwarto na inakala kong si Mel. Lumipas ang 3 araw. Huling fiesta na sa barangay namin. Naikwento ko rin kay Mel yung naranasan ko sa haunted house. Pero ang sabi niya baka raw parte na yun ng gimmick ng haunted house. Gulong-gulo ako nun. Kaya nung huling gabi niyaya ko siyang pumunta ulit sa haunted house. Ang sabi ko mga 11 PM kami pumunta para siguradong sarado na at walang ibang tao ang nasa loob. Para na rin kasi mapatunayan ko sa kanya na totoo ang sinasabi ko. At ito na nga ang nangyari, Sir Van. 11 PM pumasok kami sa haunted. Sakto walang bantay at nakabukas ang pinto. Pinili ko talaga ang oras na 11 PM para nakapatay ang switch ng mga manikin sa loob. Agad kong pinuntahan yung kwarto na yon habang nasa gilid ko si Mel. Binuksan ko ang pinto, pero wala kaming nakita. Isa-isa kong hinawi ang mga manikin na naroon. Nagsalita nun si Mel. Ang sabi niya, baka guni-guni ko lang yon. O di kaya namamalikmata lang ako. Pero alam ko sa sarili kong totoo ang narinig ko, Sir Van. Lumabas kami ni Mel sa kwarto na yon. Hanggang sa biglang nagpatay sindi ang ilaw sa haunted house. At may yabag kaming narinig. Akala namin bantay ng haunted house. Kaya nagmadali kaming pumasok sa kwarto na nilabasan namin. Nagtago kami ni Mel sa likod ng kurtina. Narinig namin ang pagbukas ng pinto dahan-dahan. Pareho namin sinilip kung sino yung pumasok. Pero anino pa lang ang nakita namin sa may pinto. Base sa figura ng anino parang babae. Ilang saglit pa nang tuluyang pumasok na yun sa loob. At doon namin nakita ni Mel ang isang babaeng nakasuot ng mahabang puting bestida habang nakalugay ang buhok na mahaba. Siya rin yung inakala kong white lady nung araw na naroon kami sa haunted. Paika-ika itong naglakad pabalik-balik sa loob na yon. At bigla rin lumabas kaya naman pagkakataon na namin yun ni Mel na lumabas. Bago kami kumaripas ng takbo palabas, napalingon sa amin yung babae. Napansin ko rin na parang hindi sumasayad ang paa nito sa lapag. Doon na kami napasigaw ni Mel at tumakbo palabas ng pinto. Nung gabing yun, nagka-ideya na kaming magpinsan na yung nakita namin ay multo. Nung maikwento ko nga yun sa magulang ko, saka lang nila sinabi sa akin na may multo talaga sa haunted house. Ibinenta raw yun ng may-ari sa barangay dahil namatay yung anak ng mga ito doon mismo sa bahay na yon. Kaya naisipan ng barangay na gawing haunted house yun kapag nalalapit ng fiesta. Nalaman ko rin na nagbigti yung anak ng may-ari ng bahay dahil napagalitan. Simula daw noon nagpaparamdam na yung babae, kaya naisipan na ibenta yung bahay. Kaya pala tuwing dadaan ako pa uwi doon galing practice,
Pakiramdam ko may nakasilip sa bintana habang nakatingin sa akin. Yun naman pala, totoong may tao nga sa haunted na yon. Kaso multo na lang.